Ayan, so good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan. So ngayong araw, February 22, 2026 ay magpa-price update po tayo sa itlog. Ayan, so alam nyo po kasi after ng New Year, 'di ba nung bandang Christmas and then New Year, tumaas yung presyo ng itlog, and then nagkakaubusan ganyan. So talagang ang ganda ng bentahan. Tapos bandang New Year, January 1 talaga tumumal yung bentahan. Ayan, hanggang sa bumaba yung presyo. Ayan, so medyo nakakapagtaka kasi nga ang ini-expect natin ay medyo based sa experience natin, bandang April, May pa bababa yung presyo. Kaya lang January 1 pa lang ng kasalukuyang taon ay bumaba na yung presyo. Kaya nagtataka tayo. Ayan. So yung presyo nung first week ng January, yung small natin bumagsak hanggang sa ang wholesale price ay 150 pesos. Yung karamihan na mga nakikita nating post sa Facebook. Ayan, so nakakaaburido. Tapos yung medium 160, and then yung large 180, tapos yung XL naging 190, tapos yung jumbo naging 200, 205, ganyan yung presyo. So tayo naman, dahil matagal na tayo sa ganitong klase ng negosyo, marami na rin tayong suki, marami na tayong experience. So ang natin, bakit natin ibebenta yung itlog natin sa presyong mababa kung meron naman tayong mapagbebentahan ng magandang presyo? May choice tayo na iba. So hindi porke nakita natin na ganun yung presyo ay isusunod na natin. Syempre mangunguna pa rin dyan yung diskarte natin, lalo pa na yung pinoproduce nating itlog or yung ating mga layers, yung mga manok natin na nangingitlog sa farm ay manageable naman. Sabihin na nating mga nasa 12,000 yung nangingitlog na manok natin, kasi nga lately, bago pa mag December ganyan, nagcal tayo ng mga manok. So manageable naman yung itlog ng 12,000, parang nasa 9,000 plus din yon. So nadidispose din natin kasi nga may pwesto tayo na bentahan ng itlog. So hindi tayo gaanong apektado nung mga ganong presyo. Ayan. Kaya lang kapag minsan, dahil nga sa yung presyo ng small sizes ay masyadong mababa, yun ngang small ay umabot ng 150, tapos 160 yung medium. So yun yung matumal kasing ibenta. Bakit matumal ibenta? Kasi nung mga buwan na yun, last month lang naman yun dahil February 22 lang ngayon eh. So dagsa yung mga small sizes, lalo na yung mga piwi, yung mga extra small, ganyan. So dagsa, kaya yun yung medyo matumal nating mabenta. Kaya kapag ganun yung nangyayari, ang ginagawa natin, meron tayong ibang outlet na pwedeng pagbentahan, pagbagsakan ng ganung presyo, pero sigurado naman nakukunin niya. Ayan, so tayo pag nabebenta natin, ibenta lang natin ng ibenta. Tapos meron din tayong suki na kausap din na sakaling hindi natin ma-dispose, willing naman siyang kunin. But in return, kapag kalakasan,
inassure ko kasi siya na hindi ko siya pababayaan. So parang give and take. So this year, sinubukan ko kung paninindigan niya yung usapan namin. Kasi madali lang namang mag-oo. Diba? Dito kasi sa atin, yung benta ng itlog, napakahirap napakahirap yung kasal system na tinatawag. Yung talagang, di ba yung kapag kasal, talagang may marriage contract kayo, talagang true thick and thin, ganun ano. Pero dito sa itlog, bagamat sinasabi natin na yung customer, buyer, seller, customer relationship na kasal system, napakahirap kasi oo lang ng oo. Kapag kalakasan, syempre gusto niyang kunin lahat ng production natin, and then sasabihan niya tayo na hayaan mo, pagdating ng katumalan akong bahala sa'yo, susuportahan kita, tutulungan kita, ganon. So tayo naman oo lang ng oo, pero pagdating ng katumalan wala na, mawawala na yung ganong customer. Kaya lang ito, nung December hindi natin siya pinabayaan, kakikilala lang natin sa kanya nung bandang December. Kaya nung tumumal, ganon din yung sinabi ko. Sabi ko, pasensya ka na sir, dahil masyadong mura yung presyo ng wholesale. Ihahanap ko muna yung itlog namin sa maganda-gandang presyo, kasi sayang din. Kaya lang, kasi alam ko naman marami kang supply, maraming nag-aalok sa'yo. Kaya lang, sakaling may hindi ako ma-dispose, okay lang ba na patulong ako? So sabi niya okay lang daw. So kapag marami na akong small, tsaka medium, dinadala ko sa kanya. Ayan, so mababa nga yung kuha niya, 150 nung January sa small. So excuse me. So ganun yung nangyari. And then nung bandang February, tinanong ko siya kung magkano na yung presyo. Hindi siya nag-reply. So ang ginawa ko, diniliberan ko siya ng piwi muna, piwi. Yung kuha niya ng piwi 125 per tray. So sige, dahil nga sa piwi lang yung itlog natin, meron kasi tayong 4,080 yung aksidenteng napailawan, kung maalala nyo yon. So yun nga, nangingitlog na, iniipon namin. Pag nakapag-ipon na, yun, binabagsak sa kanya. Ayan, so okay naman kasi matumal nga. Medyo hirap tayong magbenta nun. Pero siya, binibili niya. And then after a week, or siguro 10 days, nag-deliver na naman tayo. Pagdating nung mga nag-deliver natin, yung mga kasamahan natin, tinignan ko yung resibo, nagulat ako. Yung piwi na ine-expect ko, ginawa niyang extra small, XS. Tapos yung presyo, ginawa niyang 135. So sabi ko sa isip ko, very honest tong customer na to. 'Di ba? Very honest. Kasi yung mga iba mananamantala, lalo na baha ng itlog, ganyan. So paninindigan niya yung yung size ng itlog natin ay piwi pa rin. Pero siya, pagtingin niya, sabi niya, oh, lumaki na yung itlog nyo, XS na to, kaya lang yung presyo ganito, plus 10 pesos lang. So syempre, okay, sasabihin ng mga kasama ko, kasi nga in-expect nila na piwi yung sinabi ko. So ganon. So pinapakiramdaman ko yung customer na yon. So sabi kong ganon, kumusta naman na kaya yung kuha niya ng presyo ng large XL jumbo? So kanina nagpa-deliver tayo ng itlog sa kanya, all sizes. At pagkatanggap ng bayad at saka yung resibo, pinasend ko sa Messenger para malaman ko yung presyo. At ngayon sasabihin ko sa inyo, tumaas na, itinaas niya na. So yun yung kagandahan dito. Hindi yung hindi yung mga iba yung nananamantala pa, di ba? Lalo na kapag ito sinabi niya na kaagad yan, ni resibo niya. Ayan, so kanina lumabas na yung small ay nasa 170 na.
Imagine, sipin nyo yan. And then yung medium 180. Tapos yung large, dali, tignan natin para sigurado. Yung large ay 195. Tapos yung XL 210. Tapos yung jumbo 230. Ayan, so napakaganda. Ayan, samantalang yung isang diniliberan ko nung kahapon, old price pa rin. Kaya lang sinabi ko na last buy niya. Sa susunod, itataas ko na kako. Kasi nga, alam ko na yung itong dinalhan natin kanina, very honest. So kung magkano yung presyo, isusunod natin doon sa isang customer naman natin dito rin sa Pangasinan. Pero itong customer natin ay diyan po sa Ilocos. Ayan. So siguro hindi ko na lang sasabihin kung saan mismo, ganyan, para kumbaga trades secrets of trades of secret, ganyan. So napakaganda. So doon sa mga nagtatanong, ganun lang po yung gawin ninyo. Hindi yung porke nakita nyo na small 150 susunod nyo na. Hindi, kasi alam nyo po, lalo na hindi sa yung alaga natin, halimbawa 96, 192, 240, 384 heads, 504 heads o 1008 heads, kunti lang po yan, manageable ibenta. Diyan lang po sa mga kapitbahay nyo mabebenta nyo yan. At ang presyo, kahit hindi nyo isunod sa mga wholesale prices. Kasi nga po, sa palengke, never naman talaga nilang ibinababa yung presyo ng itlog. Imagine, nag 150 tayo sa small. Sa palengke, hindi naman talaga nila binaba yung presyo. 220, ganun pa rin yung presyo. So ang laki ng kita nila kapag ganun. Kumbaga jackpot din nila. Ayan, so tayo lang talaga, basta masipag lang tayong mag-market ng itlog, mabebenta po natin yan. Hindi po tayo dapat matakot. And then matagal yung shelf life kasi ng itlog natin, 3 weeks. Ayan, so ganun lang po. At saka ang pinaka dito, yung nakakatuwa yung mga ganong customer na kapag tumaas, tinataas na rin nila, ganon. Ayan. So sana nakapag nabigyan ko kayo ng idea regarding kapag dumadaan yung mga ganitong sitwasyon. Kaya sakaling bumaba yung itlog sa summer, at least alam natin wag nating isunod-sunod dun sa presyo, kasi yan, okay, 150 nga, pero may mga minimum minimum order. Halimbawa 10 kahon, 5 case, ganyan, tas hindi naman nagdi-deliver yung mga yan, pipick upin. So yung nag-post, halimbawa pag may nag-post dito yan sa farm na ganito, ang layong puntahan yan, di ba? Para yung kapitbahay ninyo ay doon bumili. Okay? Halimbawa yung kapitbahay nyo bumibili lang ng 3 tray, 2 tray, hindi naman niya mapupuntahan yung nagbebenta ng small na 150 kasi ang layo. Maliban na lang kung halimbawa kapitbahay nyo yung nag-post, yun, problema nga yan, di ba? Pero kapag yung dyan lang sa mga internet, Facebook, isipin nyo, kahit na i-post nilang 150 yung small, wala ring access yung kapitbahay ninyo para doon siya bumili. Para bumili dito sa Dagupan kung siya ay nandyan sa malayong lugar. Ayan. So yan yung mga yan yung mga diskartehan lang po. Ayan. So siya nga po pala, tayo ay paalis dahil papunta tayo ng restaurant. At pasensya na kung nag-vlog ako ng puro andito lang tayo sa loob ng sasakyan at hindi umaandar. Dito tayo sa garahe. Kasi nga po wala pa tayong nabili na na cellphone holder. Yan, para i-hold niya yung ating telepono habang tayo po ay nag-vlog. Ayan, so sasarado ko lang po yung gate. Ayan. Kaya pasensya na kayo. Ayan. So patapos naman na yung video natin. Sasarado ko lang po tong gate.
Tapos samantalin ko na rin, pakita ko sa inyo yung bagong sasakyan natin. Ayan. Ayan po. Yan po yung bagong sasakyan natin. Ayan. So sa wakas, yung dream natin na dati-rate imposible na mabili, pero dahil sa sipag, sa tiyaga natin, sa pagnenegosyo, at sa tulong nyo na rin, syempre, diba? Kapag tulungan tayo, nabibigyan ko kayo ng idea kung anong negosyo yung papasukin ninyo, and in return, kapag bumili naman kayo sa akin, ay natutulungan nyo naman ako dahil syempre may kikita naman po ako dun sa binibili nyo sa akin na RTL battery cages, at ganon din sa mga nagpapakonstruct sa akin ng mga poultry house nila. Ayan, so kumbaga talagang sobrang thankful po ako sa inyong lahat. Ayan. So ito na yung nabili natin. Ayan. So alam nyo naman yung mga pinagdaanan natin, yung mga sobrang hirap, ganyan. At ang importante, hindi po tayo nakalimot sa Diyos sa itaas, dahil siya ang gagawa ng paraan para makamit natin yung mga dinadasal natin. Basta nasa atin yung gawa, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, ganyan. Ayan. So yan, ito po yung ito po yung bahay ni Mang Mags. Ayan. Ayan. So hanggang sa muli nating video, kita-kita po muli tayo. Ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga may mga katanungan, mag-message lang po kayo. Ayan. At sasagutin po natin yan. Ayan. At ang available po palang RTL natin ay yung pang May 20. May available pa po tayo na konti. Makakahabol pa po kayo. Ayan. At shout out ko lang yung yung si Sir Henry Henry Panlilio. Ayan, from Romblon. Ayan. Nagpapabook sa atin ng 2,500 heads. Ayan. So first time na yung manok natin ay makakapunta na ng Romblon. Yung manok natin nakapunta na ng Samar, doon kila Boy Abunda, yung mayor, yung kuya ata niya, kapatid. Sa Leyte, sa Maasin, kila kila Sir Enon Danyas, at ngayon sa Romblon. Ayan. Karating na rin yung manok natin dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Laguna, Cavite, ayan, saan pa ba? Pampanga, Bulacan, ayan, dito sa Pangasinan. Ayan. So maraming salamat po. Ayan. Ayan, sarap pong imaneho. Ayan. Ayan po, ko lang yung camera. Ayan po. Mahirap kapag walang cellphone holder. Ayan. Ayan. May kausap ako ng alas 5 na subscriber din natin. Ayan. Ayan. So hanggang sa muli, maraming salamat po. Kita po muli tayo sa mga susunod nating video. Ayan. Mabuhay po tayong lahat at God bless.